So what's good boys, my name is Sean. Welcome to another video boys. Welcome na naman sa isang video. So today boy, ayan yung pag-uusapan natin. Nababasa nyo na dyan sa topic boy. So kung hindi kayo ganyang body type, pwede nyo nang skip tong video na to boy. Kasi parang hindi masyadong applicable sa inyo yung tips na ibibigay ko. Pero, okay, kung ganyan kayo boy, pwede nyo i-consider, okay? Kung endomorph kayo, pwede nyo i-consider yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. Bago natin simulan yung topic boys, like button, napakalaking tulong, pakitap naman boy. Maraming salamat. Proceed na agad tayo sa topic na video. Let's go. Basic. Okay boy, 5 tips for endomorph sa mga nagsisimulang endomorph for weight loss boy, okay? So, unang-una pag-uusapan natin, ano ba yung endomorph? Endomorph, isa yung body type kasi may tatlong classification ng body type or somatotype, okay? So, unang-una, ectomorph, yung mga payat, yung mga hard gainers in short, okay? Tapos, meron mesomorph, yung mga genetically blessed and genetically gifted. So, swerte kayo. And endomorph, okay? Dito, naka-classify yung body type ko. Ako mismo, boy, okay? So, dati akong obese or sobrang overweight na bata kung hindi nyo pa alam. And yung endomorph, sila yung mga pinanganak na madaming fat cells, boy. Yung genetics mo, madami kang fat cells. So, tabain ka in short. So, mataba ka na agad. At yung mga endomorph din, mabilis silang mag-store ng body fats, boy, okay? Kasi madami kang ang fat cells. So parang miski konting kain mo lang, tumataba ka na. Ganun tayo pinanganak, boy. Ganun ka pinanganak. Kung beginner ka pala, kung wala ka pang experience sa buhay, kung wala ka pang ginagawa, para baguhin yung lifestyle mo, boy. Kung mismong from pinanganak ka, kung ano yung ginagawa mo, ganun na yung ginagawa mo. Kung go with the flow ka lang, parang ganun. So, mabilis ka talaga mag-store ng body fat, boy. So, hindi ka endomorph kung nung tumanda ka lang dun ka nagtaba, boy, tumaba. So, yung iba kasi sinasabi nila, yung mga laging nag-i-inquire sa coaching ko, endomorph ako, paano ba yung gagawin ko? Endomorph ako. Parang ganun, boy. So, pinapakita nila yung katawan nila, tapos naka-classify naman sila as hindi endomorph. Hindi naman mukhang endomorph yung bone structure nila, tapos tumaba lang yung tiyan nila, naging endomorph na sila. Hindi ganun yun, boy, okay? So, yung endomorph, ano na yan, determined na yan nung pagkapanganak mo or nung bata ka pa, boy. Kunwari, ako, lumalaki ako, boy, parang pataba na ako ng pataba, boy. Hanggat hindi ako nag-exercise or nag-gym or natuto dito sa fitness, hindi ako pumayat or hindi ako nakapag-build ng muscle talaga, boy. So, ganun. Yung endomorph, classified na yan or determined na yan pagkapanganak pa lang dahil sa genetics mo. Okay? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 tips para sa endomorph. Okay? Sa mga nagsisimula to, mas maganda sa mga nagsisimula. So, kung may experience na kayo, endomorph kayo, baguhan, hindi na kayo baguhan. So, parang hindi na masyadong applicable sa inyo yung tips na ibibigay ko, boy. Pero pwede pa din naman as long na yung protocol nyo, pina-follow nyo pa din. Pwedeng makatulong yung mga tips na to sa inyo kung medyo experience na kayo. Pero mainly for beginners, napaka-solid na itong mga tips na to. Okay, para sa akin, makakatulong to ng malaki sa inyo. So number 1, boy, okay, ganito. Unang-una sa lahat, alisin nyo lahat ng mga pagkain sa bahay nyo na nakakapag-crave or nakakatukso sa mga cravings nyo, boy, okay? So, as endomorphs, boy, kapag magsisimula tayong mag-diet or magbawas ng pagkain kasi, boy, lagi tayong nagugutom. Kasi, madami nga tayong fat cells. Yung fat cells natin, nag-shrink yan, paliit ng paliit, boy. So, kapag lumiliit na yung fat cells mo, syempre, yung mga hunger hormones mo, sinisignalan yung utak mo na parang nagugutom ka, o kaya naman, nag-crave ka, parang ganun, boy. So, kapag may cravings or yung mga pagkain na nakikrave mo sa bahay nyo, sa storage mo, sa shelf mo, so parang mas mabilis kang matokso, boy. So kukuha ka na lang ng pagkain, kakainin mo, boy, tapos magigilty ka. Parang magiging repeated cycle yung ganun. Nagda-diet ka, tapos nag-cheat ka. Parang ganun yung nangyayari, boy. Kaya iwasan yung mag-store ng mga pagkain na
nakaka-trigger ng cravings nyo, boy. So, ganun. Yun yung unang-unang tip ko sa inyo. Number 2 tip, boy, is do not drink any liquid calories, boy. Okay? Kasi, liquid calories adds up. So, ano ba yung mga liquid calories? Unahin na natin yung soft drinks, boy. Okay? Soft drinks, alam naman natin na may sugar yan. So, may calories yan. Pangalawa, energy drinks. Okay? So, yung mga energy drinks, may, ano pa rin yan, boy, may calories pa din yan. Not unless labeled siya na 0 calories, boy, okay? So, may mga 0 calorie energy drinks, pero medyo mamahalin. So, yung mga Monster Zero, parang ganun. So, pangatlo is gatas, milk, okay? High fat milk. So, kung endomorph kayo, siguro mag-resort kayo dun sa almond milk na 30 calories. Meron ganun sa grocery, boy. Medyo pricey nga lang siya. Pero yung mga naka-box, naka-carton, o kaya mga Bear Brand, ganun, yung mga powdered, medyo mataas sa calories yan, boy. So, it adds up sa calories kapag nagsisimula ka mag-diet. So, hindi ko masyado nare-recommend para sa endomorph yung liquid calories, okay? Pangalawa, boy, eat low-calorie dense food. So, ano ba yung low-calorie dense food? Ano yung ibig sabihin nun? Yung mga pagkain na mababa lang yung calories nila, pero parang mataas yung volume. Focus sila sa volume. In example, boy, is vegetables. Okay? Low-calorie dense foods yan. So, kung hindi ka mahilig sa gulay, simulan mo nang maging mahilig sa gulay. Pangalawa, lean meat, boy. Okay? Lean meat. Ano ba yung mga classification na lean meat? Yung mga lean cuts ng mga baboy, baka, parang ganun. Tapos, chicken breast, number 1. Tapos, fish that are low in fats, boy. So, hindi lahat ng isda is parang maganda pang diet, boy. May mga isda kasi na, okay, given, maganda, isda sila, mamahaling isda sila. Pero, yung fat content nila is mataas, boy. So, kung hindi nyo pa alam, yung fats, yung macronutrients na fats, meron yan 9 calories per gram, okay? So, per gram may 9 calories yan. Kapag kumain ka ng mga high calorie or high fat na fish is medyo mag-add up siya sa calories mo, boy. So, 9 calories yung fats. And then, boy, pang-apat is complex carbohydrates yung kainin mo. Huwag kang magkakain or huwag kang masyadong kakain ng simple carbohydrates. Though pwede naman, boy, pero mas mag-focus ka na lang sa complex carbohydrates dahil mas low calorie din sila. For example, brown rice, kamote, parang ganun. You Google it na lang kung ano yung gusto nyong complex carbohydrates. Pero yun yung example ko. Oats, yun, ganun. So, ayun, boy, yun yung tip ko. Eat low calorie dense foods. Pang-apat na makakatulong sa weight loss nyo, boy, is, okay, exercise regularly. Matik, boy. Any exercise of your choice, doing cardio, dancing, weights, or whatever exercise, swimming, boy, kayo bahala, basta pumili kayo ng exercise na ma-enjoy nyo. Kung hindi nyo naman goal yung bodybuilding, hindi nyo kailangan mag-weights, okay? So, kung gusto nyo lang pumayat, choose any exercise of your choice. So, by exercising, you can burn calories, boy, okay? So, kapag nagbe-burn ka ng calories, it can help you lose weight or lose fats, boy, okay? So, in general, weight na lang natin siya i-consider. So, kapag nag-exercise ka, makakatulong siya makapag-burn ng calories, boy, okay? So, yung exercise na pipiliin mo, boy, do it with all your heart, boy, okay? Kasi, ayan, kung exercise lang na nasasabi, kung kunwari nag-exercise ka lang, pakunwari lang yung exercise mo, nag-gym ka nga, nag-jogging ka nga, konti lang naman yung effort na binibigay mo. So, konti lang din yung mababurn mong calories. Kaya, kapag may ginagawa ka, ginagawa mo na rin lang, gawin mo na with all your heart, boy. So, kunwari, 1 hour, bigay mo na lahat, boy, para mas solid or mas madami yung calories na mababurn mo, okay? Basic lang, di ba? Lastly, boy, pang number 5 natin is stay patient with yourself. Huwag kang magmamadali, boy. In example, marunong ka mag-calculate ng calories mo, marunong ka mag-track ng calories mo, boy. Huwag kang magmamadali. Anything you do, huwag mong mamadaliin, boy, okay? So, kapag kasi, boy, endomorph ka, syempre, mataba ka magsisimula, di ba? So, kapag mataba ka magsisimula, nakikita mo yung progress mo
is mabilis talaga yan mag-lose, mabilis mag-react yung katawan mo kasi nagbawas ka or nag-diet ka, boy. Syempre, nag-e-enjoy ka, di ba? Ganito yung logic niyan. Kapag nag-e-enjoy ka, nabawasan yung fats mo dito. Tapos, nakita mo, effective yung diet, di ba? Or whatever you do. Tapos, bigla na naman, boy, yung diet na ginagawa mo, babawasan mo na naman, boy, in 1 week lang, in a short time lang. So, pag ginawa mo yun paulit-ulit in weeks, boy, maaari kang mag-fail kasi pababa ng pababa yung kinakain mo, boy. Tapos, yung hunger hormones mo is sobrang ma-activate sila, boy, which can cause you damage on your hormones. Kapag nangyari yun, boy, it can lead to eating disorders, boy, okay? Kapag medyo tabain ka, tapos minadali mo, okay? Kapag binilisan mo yung pinaggagawa mo, kapag nagmamadali ka, boy, it can cause you eating disorders. So, nangyari na yan sa akin dati, yung parang hindi ako nabubusog, boy, kahit anong kainin ko. Kasi sobrang nirush ko yung sarili ko na magpa-weight loss, magpapayat, boy. So, nangyari, boy, is yung gutom ko hindi na natapos, walang katapos ang gutom, hindi ako nabubusog, boy. Ang nangyari is bumalik lang yung katawan ko, tumaba na naman ako, though hindi sobrang obese, pero tumaba na naman ako, yung pinaghirapan ko is nawala, boy. Kaya you need to stay patient, slowly but surely, bawas ng konti-konti, boy, okay? So, wag mabilis, wag mo masyadong bibilisan, boy. So, kung ayaw mong maging ganun, ayaw mong magkaroon ng eating disorder, boy, okay, sorry. Better yet, hire a coach, boy, okay? So, hindi naman ako, kahit hindi ako yung coach nyo, basta may mag-guide sa inyo na marunong sa mga pinaggagawa niya, boy, is, okay, malaking tulong yun para sa inyo, para hindi kayo magkaroon ng disorders, boy, okay? So, ayan, yan yung 5 tips ko para sa mga endomorph na magsisimula pa lang. Yung last tip, yun yung pinaka parang mag-focus kayo, boy. Stay patient with yourself. So, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video sa inyo, boys. Like, subscribe for coaching inquiries. Check nyo yung pinned comment. Maraming salamat sa inyo. Like, subscribe, boys. Let's go. Basic. You got it all. Your body to your smile, want you to my own. And I just had to let you know.